Bakit sobrang sikat at pinag-uusapan ngayon si Lance sa mundo ng social media? Ano nga ba ang sikreto sa likod ng mabilisang pag-angat ng pangalang ito na halos gabi-gabi ay laman ng inyong mga feeds? Alamin natin. Ngunit bago tayo magsimula sa ating malalimang pagtalakay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe ng aking channel dahil malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Kung aktibo ka sa TikTok, Facebook, Reels o YouTube Shorts nitong mga nakaraang buwan, imposibleng hindi mo nadaanan ang mukha o ang boses ni Lance. Para siyang kabute na bigla ang sumusulpot, pero hindi lang basta sumusulpot, sinakop niya ang algorithm. Saan ka man lumingon, mag-scroll ka lang ng 3 beses, paniguradong lalabas at lalabas ang content niya. Pero bakit nga ba? Bakit sa dinami-rami ng mga content creator na matagal nang nagpapakahirap mag-edit, nagsusumikap mag-isip ng konsepto, at gumagastos ng malaki sa kagamitan, ay isang Lance lang naman ang biglang kukuha ng spotlight? Ang unang dahilan kung bakit siya pinag-uusapan ay ang tinatawag nating unfiltered authenticity. Sa mundo ng social media, kung saan halos lahat ng napapanood natin ay scripted, aesthetic, may magandang ilaw at pilit na pinalalabas na perpekto ang buhay, bumasag si Lance sa nakasanayan. Ang content niya ay walang arte, walang dambuhalang studio lights, walang mamahaling camera setup, at kung minsan ramdam mo na ginawa lang niya ang video habang nakahiga o habang may ginagawang ordinaryong bagay. Iyon mismo ang binitawan niyang pain na kinagat naman ng masa. Ang mga tao ngayon ay pagod na sa mga fake na paimbabaw sa internet. Gusto ng mga netizens ng totoong tao, yung nakaka-relate sila, yung parang tropa lang nakausap sa kanto o sa chat. At si Lance, nakuha niya ang timpla na yan. Bukod pa riyan, pag-usapan natin ang kanyang karisma. May mga tao kasing pinanganak na sadyang may hatak sa publiko. Kahit magkwento lang sila tungkol sa kinain nila sa almusal, makikinig ka. Kasi may kakaiba silang indayog magsalita. Si Lance ay may natural na talento sa pagkukwento o storytelling. Hindi siya boring pakinggan. Ang kanyang emosyon ay nakakahawa. Kung galit siya sa content niya, mararamdaman mo rin ang inis. Kung nagpapatawa siya, mapapangiti ka kahit corny ang joke. Ito ang unang pundasyon kung bakit unti-unting napansin ng algorithm ang kanyang mga video. Ngayon, pumunta naman tayo sa technical na aspeto. Paano ba gumagana ang kasikatan sa social media ngayon? Hindi sapat na maging tapat ka lang o nakakatuwa. Kailangan mong basagin ang algorithm. At mukhang masterado na ni Lance ang larong ito. Sadya man o hindi, ang mga unang segundo ng kanyang mga video ay laging may matinding hook. Hindi kanya hahayaang mag-scroll pataas. Sa unang 3 segundo, may sasabihin siyang kontrobersyal, nakakatawa o nakakagulat na salita na mapipilitan kang tapusin ang video. Dito pumasok ang mataas na retention rate. Kapag tinapos ng mga tao ang video mo, iniisip ng system ng TikTok o Facebook na maganda ang content mo. Kaya naman lalo pa itong ire-recommend sa iba pang mga user. Hanggang sa naging domino effect na ito. Ang isang viral video ay naging 2, naging 3, hanggang sa naging pang-araw-araw na habit na ng mga tao ang hanapin ang kanyang mga update. Siyempre, kapag sikat ka, hindi pwedeng walang opinyon ang mga tao. Dito na pumasok ang diskurso tungkol sa kanya. May mga humanga sa kanyang pagiging natural, pero natural din na may lalabas ng mga kritiko o bashers. Ang nakakatuwa kay Lance, imbis na panghinaan ng loob sa mga negatibong komento, ginawa niya itong gatong para lalong mag-alab ang kanyang kasikatan. Ang bawat bash, ang bawat hate comment ay itinuturing niyang engagement. Alam nating lahat na sa mundo ng social media, kahit galit ang nagkomento, algorithm pa rin ang panalo dahil itinuturing itong aktibidad sa video. Kaya habang mas marami ang nag-aaway sa comment section niya, mas lalong tinutulak ng platform ang mga video niya sa mukha ng ibang tao. Naging sentro siya ng usapan mula sa mga papuri hanggang sa mga puna. Naging pambansang paksa si Lance. Hindi mo mararating ang tugatog ng kasikatan kung wala kang solidong komunidad o fandom.
Ang isa pang dahilan kung bakit buhay na buhay ang pangalang Lance ay dahil sa mga taga-suporta niya na ginagawa siyang meme. Sa internet culture ngayon, ang pinakamabilis na paraan para manatiling sikat ang isang tao ay ang maging meme siya. Ang mga hirit niya, ang mga ekspresyon ng mukha niya, at maging ang kanyang mga pagkakamali ay ginagawa ng kaukulang edits ng kanyang mga tagahanga. May mga gumagawa ng fan pages, may mga nagkakat ng clips niya para i-upload sa kanilang sariling accounts, at may mga gumagamit ng boses niya bilang audio sa kanilang sariling TikTok videos. Ang tawag dito ay organic marketing. Hindi binabayaran ni Lance ang mga taong ito para i-promote siya. Kusa silang gumagawa ng paraan para ikalat ang pangalan niya dahil naaaliw sila sa kanya. Sa madaling salita, ang mga fans na mismo ang naging makina para manatiling buhay ang ingay sa kanyang pangalan. Dagdag pa rito, mapapansin mo rin ang kanyang pagiging madaling lapitan o accessible. Madalas siyang mag-reply sa mga komento ng kanyang mga followers. Nagpapasalamat siya at kung minsan ay nakikipag-asaran pa siya. Ang pakiramdam ng mga viewers, hindi siya isang unreachable na artista o celebrity, kundi isang kaibigan na pwede mong itag o pwedeng mag-reply sa'yo anumang oras. Ang ganitong uri ng koneksyon ay bihira mong makita sa mga malalaking influencer na tila may pader na nakapaligid sa kanila. Kay Lance, gumuho ang pader na yan. Lahat ay pwedeng makisali sa kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang malaking tanong na kinakaharap si Lance ngayon. Hanggang kailan ito tatagal? Ang kasikatan sa social media ay parang gulong. Ngayon nasa itaas ka, bukas pwedeng may bago ng trending na papalit sa'yo. Napakabilis ng atensyon ng mga tao ngayon. Ang tinatawag na hype cycle ay umiikli ng umiikli. Kaya naman ang hamon para kay Lance ngayon ay kung paano niya mapapanatili ang interes ng publiko. Kailangan ba niyang magbago ng content? Kailangan ba niyang pumasok sa mas malalaking collaboration? O sapat na bang manatili siya kung ano siya noong una? Marami ang nagsasabi na ang susunod na mga buwan ang magiging patunay kung tunay nga ba siyang icon ng bagong henerasyon ng content creators o isa lamang siyang panandaliang trend na lilipas din pagdating ng panahon. Ano man ang mangyari, hindi natin maikakaila ang katotohanan na sa kasalukuyan, pinatunayan ni Lance na hindi mo kailangan ng milyon-milyong piso para mapansin ng buong bansa. Ang kailangan mo ay lakas ng loob, tamang timing, kakaibang dating, at ang kakayahang panindigan ang iyong sarili sa harap ng kamera habang pinapanood ng milyon-milyong mata. Gumawa siya ng sarili niyang marka, at ang markang iyon ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang bidyong ito ngayon. Siya ang buhay na patunay na ang kapangyarihan ng media ay nasa kamay na ngayon ng mga ordinaryong mamamayan. At diyan nagtatapos ang ating malalimang pagsusuri sa phenomenon na tinatawag nating Lance. Napakakulay, napakaingay at talagang kahanga-hanga ang kanyang kwento ng kasikatan. Pero bago tayo magpaalam, may isang napakahalagang tanong ako para sa inyo na gustong-gusto kong marinig ang inyong saloobin. Sa tingin nyo ba ang kasikatan ba ni Lance ay bunga ng kanyang purong talento at pagiging totoo? O masasabi nyo bang sinuwerte lang talaga siya sa algorithm at lilipas din ito pagkalipas ng ilang buwan? Solid fan ka ba niya na handang sumuporta hanggang dulo? O isa ka sa mga naiirita na kapag lumalabas ang mukha niya sa feed mo? Ibagsak mo na ang iyong tapat at walang prenong opinyon dyan sa comment section. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.